Kasamahan yung mga sa kalayaan. Kasamahan yung pagkakulungan hanggang sa matang-alusog ng pagkakulungan. Kasamahan yung salita para sa mga katulog ng magulang. Kasalanan ng Panginoon at iwali ang nangyayari sa bansa. Kung ba ay tutuloy ang pagkagawa sa inyong bansa? O kung ba ang tulang ang kagalaniyang produkto sa bansa? Lalaki ating anak mahal. Pagkalipas ng 3 taon, natutunan ni Rizal ang pagdasal at pagbabasa ng alpabeto. Sa pagtuturo ng kanyang unang guro, ang kanyang ina. Ngayon, magbabasa tayo ng abakan. Da. Ang galing, Pepe. Salamat, Inay. Makalipas ang ilan pang mga taon, natutunan ni Rizal ang iba pang uri ng kaalaman sa tulong ng kanyang guro na sina Celestino, Padua, at Monroy. Ako may tutulong sa iyo, Pepe. Mula sa pagbabasa, pagsusulat, lalong-lalo na sa relihiyon at literatura. Kamangha-mangha ang sa kanya, Pepe, sa pagbabasa ng salitang Diyos. Naalala ko ng sa iyo, Pepe, ang kahalagahan ng sinisabi. Maraming salamat, mga guro. Hayaan niyo, aking isa sa isip at isa sa puso ang inyong mga bigin. Maraming salamat. Magaling, Pepe. Dahil sa angking talino at sipag, napagdesisyonan ni Tidora at Francisco na ipasok si Rizal sa paaralan ng Benyan. Hindi ako mapapayag, mahal. Alam mo naman, di ba? Si Pepe, pagpapit nila, hindi natin alam kung ano mangyayari sa kanya sa paaralan.
Sa paaralan ay hindi naging ganon kaganda ang kanyang sinabi. Dahil naging kampulan siya ng puso at panglait. Uy, anak. 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 Uy. Sino mo? Sino mo? Matapos ang araw na iyon, ay nag-usap si Rizal at ang kanyang ama. Ayoko na sa para lang yun, ama. Masyado silang bastos at walang modo. Kaya ano anak? Ihanap kita ng kababasukan. Ipapadala kita sa Manila upang doon ka mag-aral. Maraming salamat, ama. Gaya ng inaasahan, nag-aral si Rizal sa Manila at doon nakakuha siya ng matataas na parangal dahil sa kanyang kusay at katalinuhan. Gracias, gracias. Dahil doon, ay napagtanto ng kanyang na pag-aralin si Rizal ng filosofiya. At umayo naman si Pasiano sa desisyon ng kanilang ama. Dito kayo pala, ama. Napagtanto ko lang na hindi ko pa alam ang aking kukuning kurso sapagkat hindi pa sapat ang aking kaalaman at maging ang aking kakayahan. Anak, kumuha ka ng filosofiya. Nang sa ganun ay may pagtanggol mo ang ating bayan. Oo nga kapatid, sapagkat ang mga lakas ng Espanyol ay inaabuso ang ating mga kababayan. Ilantad mo ang bahol ng mga Espanyol, Beto. Hayaan niyo, ama, aking kapatid na Pasiano. Gagawin ko ang aking makakaya para ipagtanggol ang bansang Pilipinas. Inihatid ni Pasiano si Rizal sa Pierre at doon tinulungan siya ni Antonio. Ito lamang ang may tutulong ko sa iyo, Pete. Gamitin mo ang aking pasaporte at apelyido. Nang sa ganon ay hindi ka matunton ng mga nang sa ganon ay hindi ka matunton sapagkat ang apelyido Rizal ay hinahanap sa ating bayan. Gamitin mo lamang ang Rizal kapag ikaw ay nakalabas ng bansa. Maraming salamat, Tiyuhin Antonio. Tatanawin ko itong utang hayaan mo, aking gagawin ang aking makakaya upang makatulong sa ating bansa. Isuwalat mo ang pamamalakad nila dito sa ating bansa, Pepe, at paalam. Adios, kapatid na Pasiano. Adios, Tiyuhin. Sakay-sakay ng Salvadora ay naglagad si Rizal sa Barcelona. At dito nakilala niya ang kanyang mga comrades. Benvenido, amigos! Gracias, gracias! Let's go to our school now, we're going late. Okay, let's go, let's go! Hindi ganon kaganda ang naging umpisa ni Rizal sa kanyang paaralan.
May mga pagkakataon na inaabuso ang kapwa niya Pilipino. At para bang may diskriminasyon na nangyayari. Why are you here? And why are you schooling in our country? Argentina, Pilipinas? Inisisitas, amiga. You are fucking Estudiante animales! Speaking up for some our race! Else! Else! You're fucking Filipino. Papalo, Pedro. Kahit na mahirap ang pinagdaan ni Rizal sa abroad, ay di niya pa din nakalimutan ang pagsusulat ng mga paksa tungkol sa ating bansa. Dahil sa problema sa pinansyal, ay lumapit siya sa kaibigan na si Maximo Viola. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kailangan ko ng perang pinansyal para may siwalat at may publika ko ang aking mga nagawang libro. Natapos mo na ba ito? Meron na lang mga kukunting kanina, pero matatapos ko dito. Oh, ito tanggapin mo, Rizal. Alam ko, konting halaga lang iyan, pero sapat na sa iyong pangangailangan. Para sa akin, ito ay malaking tulong na. At hayaan nyo, gagawin ko ang aking mga kaya. Gracias, gracias. Dahil sa kanyang obra na Noli ni Camilo, ang El Filibusterismo, inilahad dito ang mga pagmamadrado ng Espanya gamit ang mga karakter na sina Crisostong Ibarra, Maria Clara, at marami pang iba. Ngunit ay hahalin tulad sa totoong buhay. Isinaagiza sa librong ito ang lahat ng pang-aabuso ng Espanya gamit ang kapangyarihan. Makalipas ang ilang taon, bumalik si Rizal sa Pilipinas upang gamutin ang mga mata ng kanyang ina at para na rin ipalaganap ang reforma ng Liga Filipina. Inayaw na lang. Inay, at makakakita ka na. Ako na po ito, Inay. Hayaan mo, ilawin mo na lang at makakakita ka na. Gagawin ko ang aking makakaya upang mapagagamot ko ang iyong mata gamit ang aking kakayahan sa ophthalmologia. O bahala, Inay. Sa kabilang dako naman, ay tinipon ni Rizal ang kanyang mga kumrades upang ipaliwanag ang reforma La Liga Filipina. Andito tayo sa pagpupulong na ito upang ipaglaban ang kalayaan ng Pilipinas. Andito tayo upang itatag ang reforma La Liga Filipina. Sal, ano ang nakasaad sa reformang iyan? Matutulungan ba tayo ng reformang iyan? Nakasaad sa reformang ito at isa sa batas ko na magkaisa ang kapuluan upang maging isang katawan. Nangangahulugan ito ay magbigay proteksyon sa anumang pangangailangan, pagtanggol sa laban sa karahasan at kawalan katarungan, pagpapaunlad ng edukasyon, agrikultura at pangangalakal
magpagawa ng mga bagong reforma. Siguro naman ay sumasang-ayon kayo sa reforma nito. At dito natin itinatag ang reforma sa Liga Pilipina. Mabuhay ang Liga Pilipina! Mabuhay! Mabuhay, Sinsan! Mabuhay! Naging matagumpay ang pagtatag ng reforma, ngunit sa di inaasahang pangyayari, Gobernador, narinig ko sila sa nalagaan sa laban ng Espanya. Yes, laban! Dakpin si Rizal! dinakip si Rizal at kinulong. Ngunit nanatiling kalmado ang ating bayan. Nahihiya ako sa sarili ko, Rizal, na hindi kita magawang tulungan. Pinanipula nila ang batas sa Rizal. Ba't ikaw ang nagagalit at masama ang loob, Andrade? Sapagkat ako ang nakakulong at ako ang mamatay. Ang gawin nyo, ituloy nyo ang reforma ng Liga Pilipina sapagkat andun ang ating kalayaan. Gagawin namin ang lahat ng aming mga kaya, Rizal. Sige, bayo ka, Andrade. Adios. Ginawa ang lahat ng kanyang nila. Lumulod, nagmakakak at umiyak sa harap ng gobernador. Gobernador, maawa ko ngayon sa anak ko. Mabuti mo dyan na. Hindi ko siya kumamatay. Gobernador, maawa ko ngayon sa anak ko. At dito na hinatid si Rizal sa lugar ng kanyang kamatayan. Kung buhay ko, wala kayong ginawa. Kundi husgahan ko. Basahin ako. Kinuhan na ang lahat, pati ang bayan ang pinakamamahal. Kung ano ang hinihingi niyo, kaya hindi niyo pa rin makita kung sino ako. Marami kayong ibinigay, bakit pati ang buhay ko? Papahimiki niyo, bakit makita ko ang sarili ko? Mamatay ako, hindi nakikita ang buhay sa aking bayan. Kayong nakakakita. At huwag kalimutan ang mga nabulit sa dilim ng gabi. Ako, si Cesar Consomato S. At iyon ang kwento ng buhay at kabayanihan ni Dr. Joseph Protasio Rizal